Ano ang nasa dakupan mo? Bunga ng malibot na pag-iisip. Ligahan ng malis na tao. Walang sa isang teknik ng kamapalagaan. Hindi kayang ipaliwanag. Ngunit alam mo may nagaganap. Daigdig ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Bilingan. Ang kwento po natin ngayon ay hango sa tunay na pangyayari. Pasensya na po kung hindi na mababanggit ang tunay na pangalan at saktong lugar na pinangyarihan ng kwento. Para na rin po sa seguridad ng mga taong naninirahan doon at hindi na rin natin nagagambala ang pananahimik nila. Hiluan at ang Batang Albularyo. Kababalaghan True to Life Story ni Dark Alas. Ang hiluan, salitang waray na sa Tagalog ay manlalason. Ang mga taong hiluan ay pinangingilagan sa kanilang lugar dahil mahirap nang matsambahan. Mahirap mapatunayan na sila nga ang lumason sa mga taong nalason sa isang inuman o handaan dahil hindi naman sila naaktuhan na naglagay ng lason sa isang inumin o pagkain. Sa isang umpukan na may inuman o kainan, hindi mo aakalain na may isang manlalason sa mga naroon dahil hindi mo naman sila kilala. Ang mga taong ganito pa naman ay palaging nasa matao at magulong handaan. At doon lihim na ginagawa ang masamang balak. At kapag natsambahan mo ang pagkain nilagyan nila ng lason, patay na lang muna, lalo kung hindi agad ito maagapan at hindi nagamot agad. Hindi mo sila kakakitaan na may gagawing hindi maganda sa isang tao dahil lihim nila itong ginagawa. Kadalasan pa nga sa mga ito ay nagbabait-baitan. Panay ang alok ng inumin o pagkain. Ang hirap nilang intindihin. Di mo lubos maiisip kung bakit nila ginagawa iyon. Mabuti sana'y kung sa kagalit o kaaway nila ginagawa ang paglalason iyon. Subalit kadalasan na kanilang nalalason ay ang mga inosenteng tao na nakisaya lamang sa isang masayang handaan. Maraming pamamaraan ang mga hiluan upang maisagawa ang masamang balak. Kadalasan ay nasa kuko ng himlalaki nakalagay ang kanilang panlason. Itinataktak nila ito sa pagkain, lalo na sa inumin na inaalok nila sa nais lasunin. Kaya kapag nakakita ka ng isang lalaki na may mahabang kuko sa himlalaki at nag-alok sa iyo ng inumin, naku, tumanda ka. Huwag mo nang tanggapin iyon o inumin dahil tiyak na sausaw na ang kuko nito sa inumin na naroon sa loob ng baso. Minsan na may sa bigote inilalagay ang lason kapag nasa inuman ang manglalason. Pagkainom nito, ang huling alak na nasa baso ay ipapasayad niya sa kanyang bigote at hindi na niya ito iinumin. Kapag hindi na itapon ng tanggero ang natirang alak sa baso, tiyak ang kasunod na iinom ay malalason nito. Hindi kagad ito ang may epekto sa nilason. Sa pag-uwi nito, doon palang umaatake ang lason na nainom nito. Mamimilipit sa sakit ng tiyan ang nalason at susuka ng susuka hanggang sa manghina ito. At kapag hindi naagapan, maaaring bawian ito ng buhay. Bukod sa nakalalason, pulbos at likido na galing sa iba't ibang ugat ng halaman o ng punong kahoy, may mga manlalason din na gumagamit ng itim na mahika. Isang orasyon at pag-ihip lang sa baso na tinatagayan ng alak, tiyak malalason na ang taong iinom noon. Minsan na may itinututok nila ang hintuturo sa ilalim ng baso at doon nila idinadaan ang kanilang orasyon sa paglalagay ng lason sa alak. Hindi naman sa lahat ng oras na nalason ang mga taong ito. Tulad ng mga aswang,
May mga panahon na hindi sila nangangaswang, ngunit kapag sumapit na ang panahon ng kanilang pangangaswang o panglalason, may nangyayari sa kanila na hindi nila nagugustuhan. Hindi sila makatulog. Sila'y init na init, kating-kati at halos hindi mapakali. Tila uhaw na uhaw sila ngunit hindi sa tubig. Panay ang ikot nila at naghahanap sila ng lugar kung saan magiging presko ang kanilang pakiramdam at mawawala ang init at kating na darama. Hanggang sa masumpungan na lang nila ang isang matanda o batang may sakit, maging ang mga buntis na nooy maalinsangan din ang pakiramdam kung kaya't hindi ito mapagtutulog. Doon may itim na kapangyarihan ang nag-uutos sa aswang na uminom at kumain ng sariwang dugot laman ng tao. Ganoon din ang mga hiluan. Init na init ito at hindi mapakali. Nahihilo at sumasakit ang kanilang ulo kapag hindi nila naisasagawa ang paglalason. Palakad-lakad din ang mga ito hanggang sa makakita ng mga handaan o inuman. At kung wala naman silang nakitang handaan at inuman, bibili sila ng pagkain tulad ng tinapay, candy o ano paman na pwedeng lagyan ng lason. At kung sino mang bata ang makita nito na naglalaro sa kalsada, tatawagin niya ito at bibigyan ng pagkain na nilagyanan niya ng lason. Ang kawawang bata bigla na lang nahilo at binawian ng buhay. At kapag sila'y nakapanlason na, mawawala na ang sakit ng ulo at makikita mo na lang ito na patawa-tawa. Hindi na papatunayan na sila ang may gawa ng panlalason sa inosenteng tao. Subalit hindi naman tanga ang mga tao. Kung iilan lang kayo sa inuman, maaring mapaghinalaan din ang iba. Ngunit may mga panahon na kung saan may nag-iinuman at nangyari ang kahalintulad din na nangyari sa isang taong nalason. Doon iisipin ng nalason kung sino-sino ang naroon. Kapag naroon ang isang taong nakainuman niya, tiyak yun na ang manlalason. Kasi kung iisipin nila, kapag wala naman ang pinaghihinalaang manlalason sa isang handaan, wala namang nalalason. Ngunit kapag naroon ito, ay tiyak may nalalason. Hindi lang naman isang beses ito namamataan sa isang handaan o inuman na may nalason. Kapag may nalalason at namamataan ang isang taong manlalason, ipinapalagay na nilang ito ang lumason sa inosenteng tao, hindi nga lang naaktuhan. May mga taong may kaalaman sa panlalason, ngunit may mga tao rin na counterpart nila. Yun ang mga taong gumagamot sa mga nalason. Kaya nilang malaman kung may lason ang pagkain o inumin na ibinibigay sa kanila. Bigla na lang nababasag ang platong pinaglagyan ng pagkain na pinitikan ng lason. Isang matandang babae ang bumili ng pansit sa isang ali na nagtitinda ng pansit sa daan. Pagkaabot sa kanya ng platong nilagyan ng pansit, bigla na lang itong nabasag sa kamay niya. Doon naghinala na siya na may lason ang pansit. Hindi na lang siya nagsalita at umalis na lang. Isa namang lalaki ang napadaan lang sa mga kakilalang nag-iinuman. Pinagayan ito ng alak, subalit biglang nahulog ang puwet ng baso sa lupa. Nakapagtataka, tila hinati ng panghati ng salamin ang baso. Pantay na pantay ang pagkakatabas nito. Do'y alam na rin ng lalaki na may lason ang inuming alak na itinagay sa kanya. Ang matandang babae at yung lalaki ay may taglay na agimat. May orasyon sila para sa lason upang di na nila ito makain o mainom dahil nababasag na ang pinalalagyan nito. Tanong naman ng iba, paano kung plastic ang lagayan? Mababasag ba? Hindi nga mababasag, ngunit nang-iiba naman ang kulay ng pagkain o inumin. Dahilan kaya hindi na kaaya-aya pa itong kainin o inumin. Isang kwento ng bakasyonista. Si Romy ay nagbakasyon sa probinsyang kanyang kinalakihan. Doon siya tumuloy sa bahay ng kanyang kapatid na babae dahil galing Maynila, kaya pansinin siya sa lugar at bulong-bulungan agad na may bakasyonista. Kapag nabalitaan ito ng mga kamag-anak o kababata, ay agad silang pumaparoon upang makipagpumustahan, kwentuhan at siyempre, tagay na rin hanggang magdamagan. Isang kababata ang bumulong kay Romy. Ayon sa kanyang kababata,
Nung mamatay ang tiyuhin ni Johnny, iniwan sa kanya ang mga bote ng garapa na naglalaman ng pinulbos ng iba't ibang uri ng ugat ng kahoy, mga kakaibang koral sa dagat at itim na kalaman. Magmula noon ay nababalitaan na lang na may nalason sa isang handaan kung saan naroon si Johnny. Sinunod ni Romy ang payo ng kanyang mga kababata at kamag-anak na iwasan na lang si Johnny at huwag tatanggap ng anumang pagkaing ibibigay nito o maging ang makipag-inuman dito. Palagi din siyang pinaalalahanan ng kanyang kapatid na babae na mag-iingat lalo na sa mga taong pinaghihinalaang hiluan. Subalit anumang gawing pag-iwas ay nagkakataon pa rin nagtatagpo ang landas nila ng dating kabarkada. Naisipang dumalaw ni Romy sa isang dating kaibigan sa kabilang baryo. Saktong may okasyon noon kaya may kaunting handaan at inuman. Hindi na nakahindi si Romy sa kaibigan nang yayain itong mag-inom sila. Mga ilang sandali, nagulat na lang si Romy nang sumulpot sa bandang likuran niya si Johnny. Talagang totoo nga ang mga sabi-sabi kung saan may handaan, present ang mga ganitong tao. Hindi na rin gaanong nakilala ni Johnny si Romy dahil nag-iba na rin ang itsura nito. Tumaba na si Romy at pumuti na rin ang buhok nito. Ang alam lang ni Johnny, bakasyonista ito galing Maynila na kaibigan ng may-ari ng handaan. Malayo naman si Romy kay Johnny kaya kampante ito na hindi siya malalason ng dating kaibigan. Subalit may napapansin siya kay Johnny. Tila hindi ito mapakali. Panay-panay ang pagtayo nito at ang paalam ay magbabanyo lang na akalain mong nababalisaw-saw. Sa paglalim ng gabi, nararamdaman na ni Romy ang kalasingan kung kaya't naisip nitong magpaalam na sa kanyang kaibigan. Bago yun ay nagtungo na muna si Romy sa banyo upang umihi. Ngunit bago pa siya makapasok, nagulat na lang ito nang biglang bumukas ang pinto at lumabas doon si Johnny. Ngumiti pa nga ito at pasuray-suray na umalis. Agad namang pumasok si Romy sa banyo. At nang paglabas nito ng banyo ay natapunan niya ng tingin si Johnny. Nakita niya itong malakas ang tawa sa hindi naman gaanong nakatatawang kwento. Dahil malayo pa ang kanyang uuwian kung kaya't agad siyang nagpaalam sa kaibigan. Pumayag naman ang kanyang kaibigan at nag-alok pa ito na ihahatid siya sa sakayan. Mga ilang hakbang na lang patungo sa bahay ng kapatid na babae nang biglang umikot ang kanyang paningin dahilan upang mawala ito sa balanse. Kasabay noon ang biglang pagsakit ng kanyang tiyan. Agad siyang sumuka. Paulit-ulit ito na halos naisukan na niya ang lahat ng kinain at nainom. Ang pinagtatakahan niya ay hindi pa rin humuhupa ang paghilab ng kanyang tiyan. Pinilit niyang ihakbang ang mga paa patungo sa bahay ng kapatid. Halos nanginginig ang mga binti nito na tila nawalan ng lakas. Humawak siya sa bakuran upang maiwasan ang pagtumba. Mabuti na lang ay may nakakita sa kanya at inalalayan ito hanggang sa bahay ng kanyang kapatid. Nagulat na lang ang kanyang kapatid sa nakita. Tila nanlulumo at halos mawala sa ulirat si Romy. Paulit-ulit itong sumusuka ngunit wala na halos maisuka. Ang buong akala nila ay nasobrahan lang ng inom si Romy, kaya nalasing ito ng gusto. Nag-aalala ang kanyang kapatid sa nangyayari kay Romy. Tila may kakaiba sa pagkalasing nito. Nabibingi ito at naghahabol na ng kanyang hininga. Sa puntong iyon, halos mamilipit na sa sakit si Romy at idinadaing nito ang labis na pananakit ng tiyan. Dahil na rin sa pag-aalala ng kapatid, kaya minabuti nitong puntahan na ang kakilalang batang albularyo upang patingnan ito. At dahil na rin sa kwento ng kapatid, kaya agad naghinala ang batang albularyo sa nangyayari kay Romy. Pagdating ng batang albularyo sa bahay, agad tiningnan si Romy na nooy nangingitim na dahil sa hirap nitong paghinga. Agad pinusuhan si Romy at tiningnan ang mga kuko nito na nooy nangingitim na. Tama ang hinala ng batang albularyo. Nalason si Romy. Hindi na ito nagsayang pa ng oras. Agad niyang ipinainom kay Romy ang isang basong lana na kanyang inurasyonan. Pagkainom ni Romy ng lana ay muli itong sumuka at naisuka nito ang bumubula at nagkulay berdeng lana. Tiningnan ng batang albularyo ang mga mata ni Romy at tinanong ito kung naririnig ba siya nito. Uwi ka nito'y huwag susuko, lumaban at huwag na huwag matutulog.
Bumulong ng matinding orasyon ang batang albularyo at iniihip sa ulo ni Romy. Maya-maya'y muling sumuka si Romy. Isang berdeng napakalapot na laway ang lumabas sa kanyang bibig. Halos wala na talagang maisuka si Romy ng mga sandaling iyon. Labis-labis naman ang tuwa ng kapatid nito sa nakita. Muli kasing bumalik ang natural na kulay ni Romy, na noong ilang sandali lamang ay kulay talong na ito. Muling pinayong ng batang albularyo si Romy ng lana at halamang gamot na pangontra sa lason. Mga ilang sandali pa'y bumalik ang maayos na paningin ni Romy, maging ang malinaw na pandinig nito. Laking pasalamat nila sa batang albularyo at naagapan ang lason na maaaring pumatay kay Romy. Ayon sa batang albularyo, matindi ang lason na inilagay sa nakain o nainom ni Romy. Pamurtahan daw iyon. Kumbaga hindi ka nasisikatan ng araw kapag gumapang ang lason sa katawan ng tao. Iniisip ni Romy kung paano siya nalason ni Johnny, samantalang malayo ito sa kanya. Ngunit may bigla siyang naalala. Si Johnny ang may dala ng pulutan nung bago siya magpaalam para umuwi. Dahil siguro sa kalasingan ay hindi na niya napansin na may inilagay na lason sa pulutang kanyang nilantakan. At habang palabas na ng bahay si Romy ay napansin nitong patawa-tawa na itong si Johnny. Matawa-tawa, iningahiluan. Galit na galit si Romy kay Johnny dahil muntik na siyang mamatay. Nais sana niyang sugurin si Johnny at gantihan ito sa ginawang paglason sa kanya. Ngunit anong idadahilan niya? Wala naman siyang ebidensya na si Johnny nga ang naglagay ng lason sa kinain niya. Ipinagpasa Diyos na lang ni Romy ang lahat at bahala na ang Diyos ang humatol kay Johnny. Tanging pag-iwas na lang talaga ang gagawin kapag nakita ang mga hiluan sa handaan. Ilang panahon lang ang nagdaan, nabalitaan na lang ni Romy na patay na si Johnny sa hindi malamang dahilan. Hinala ng iba, nag-unay ito. Sa Tagalog pa, nilason ang kanyang sarili. Shout out kay Sian Villaflores. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa lahat ng solid kaibi na tumatambay sa channel na ito. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo lagi. God bless. Hanggang sa muli. Bye-bye!